Naalala nyo po ba ito, mga kababayan? Naalala nyo? Kailan ba to? May 12, 2020 nang nakaupo ang dating Pangulong Duterte. NBI arrest individual who offered 50 million reward to kill President Duterte. Yung teacher, arestado. Di ba? Kulong. Ayan. Ano pa natin, ramdam pa natin na, kumbaga, wala na, tignan nyo nga itsura niya kung may pambayad ng 50 million yan. Pero dahil may pagbabanta sa buhay, mga bossing, kahit alam nating wala namang 50 million tong high school teacher na to, kulong, may paglabag ka sa batas. Kulong, posas, di ba? Yun pa kaya na alam natin na may kakayanan talaga. Tapos ang background nila, lalo na yung tatay merong 20 to 30 million at 20 to 30,000 na namatay sa EJK. Paano iisipin nyo, mga bossing, hindi kaya? 'Di ba? Kung ang simpleng mamamayan ganito ang sasapitin, bakit hindi pwede sa Vice Presidente i-apply? 'Di ba? Kaya nga sabi ko, mga bossing, hirap yang mga magdepensa. Kaya ang lagi nilang sinasagot is, dismiss na lang yan. Diba? Dismiss na lang yan. Yun ang lagi nilang sinasagot. Tignan nyo ho ang Vice Presidente ngayon. Sumasagot, mga kababayan. Meron na naman benga. Binebenga niya na naman ho. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina No? Ito yung sinasabi ko ho sa inyo kanina na merong binabatikos na naman ang Vice Presidente. Simula po doon sa mga kapulisan, doon sa pagpapakalat ng mga kapulisan sa ating mga kalsada, simula po doon, mga bossing, kontrabida ang Vice Presidente. Bakit daw late na ang ating mga kapulisan? Ang tagal na po may mga CCTV. Bakit daw may mga police visibility pa? May mga pagtayo ng mga pulis, paglakad-lakad ng mga pulis. Kasi po yun yung pinaka-epektibo para po magawa yung 3 to 5 minutes na gustong mangyari ni General Torre na dapat kapag kami tumawag 3 hanggang 5 minuto nandun na yung kapulisan. Makikita nila sa CCTV, oo nga, may nangyari-yari. Sige, punta ka na doon. Dahil may malapit pong nakadestino doon sa lugar na yon, 2 minuto, 3 minuto, nandoon na agad. Di po ba, mga kababayan? Nandoon na ho agad. Ayaw ni Sara Duterte noon. Kung yung tipo bang makakontra lang. Ngayon, eto. BP Sara binengga ang palasyo. Mas may plano sa ICC witness kaysa sa mga Pinoy Middle East. Naalala niyo po ba, mga bossing, nung nando sa Australia ang ating Vice Presidente, sumisigaw po ng bring him home para sa isang tao, si Duterte. Naalala niyo din po ba? Ang layo na ng video kasi, natabunan na yung video. Naalala niyo din po ba nung ibinlag ho natin, mga bossing? Binlag po natin na ang ating Pangulo, mga kababayan, ay nananawagan doon sa ating mga kababayan na nandoon sa Middle East. Di ba? Na nandoon ho sa Middle East na merong repatriation program ang gobyerno. At ito nga po, yung unang-unang ibinalita natin o yung unang-unang nireaksyonan natin na vlog, mga kababayan. 6 na Pilipino na po ang nakauwi na galing po sa Iran. No? Sabi ni Arman Raquinho, first time in the Philippines may ganyan. Kaya maraming nabudol. Di po ba? 6 na mga Pilipino at meron pang mga sunod. At hindi lang po basta iuwi ang programa ng Pangulo. Pagka nakauwi na po, aalalayan, aantabayanan, titignan kung ano yung posibleng trabahong maibigay sa kanila na uukol at lalapat sa kanila. Kung wala naman, kung gusto namang magnegosyo,
papahiraman ng pondo, no? So hindi lang po basta iuwi. Kasama na rin po doon yung pag-alalay. 'Di ba Gabriel Marcelino? Live po ba ito? Hindi, isipin niyo na lang. Shinout out ko kayo sa replay. BP Sara Binenga ang palasyo. Mas may plano sa ICC witness kaysa sa mga Pinoy sa Middle East. Kasi ho, mga kababayan, di ba ano sabi ng DOJ? Tutulong kami doon sa mga walang kakayanan na pumunta doon sa ICC. Kaya yan ang dali ni Inday Sara Duterte. Alisin ko muna ho ito ha. Kasi kailangan ulit nating ipakita mga bossing yung litrato ho nung balita na 6 na kababayan natin na OFW from Iran ay nakauwi na po at madami pa pong ibang mga susunod. Para mapakita natin na meron talagang plano ang Pangulo na hindi totoo yung sinasabi ng ating Vice Presidente. Kumbaga, makakontra lang ho. Di ba? Ayan 6 na OFW sa Iran dumating na sa Pilipinas. Alam natin, Iran ang sentro ng digmaan po. Ngayon, ibalik natin ito. Babasahin natin Sabi dito, mga bossing, binengga ni Vice President Sara Duterte ang naging tugon ng palasyo na handa raw ang bansa na tulungan. Aray ko po, ayaw nila kasi yan. No? Kasi the more na madaming titestigo, mas lalo pong madidiin ang dating Pangulo. Kaya mapapakamot to the max sila talaga sa ulo. Asa na palasyo na handa raw ang bansa na tulungan ang mga tetestigo sa ICC laban sa kanyang ama na si dating Pangulo Duterte. Eto, rektahin na natin. Dito na tayo. May pera ka. Mayroon ka palang airplane para mag-hold ng witnesses. Yung mga witness ho, mga bossing matagal na pong mga witness yan. Nakaupo pa ho ang dating Pangulo. Nandyan na yung mga yan. Naghihintay lang po ng tamang oras. Bakit hindi umusod agad-agad yan? Paano mo papausugan? Paano mo pa didiretsuhin, kung ang nakaupo dating Pangulong Duterte? Di po ba? Siya nga yung nirereklamo Ngayon, ang pinapalabas at gustong palabasin mga bossing ng ating Vice Presidente, mas inuuna nyo pa yung magdala o magpadala ng mga testigo doon sa ICC. Samantalang yung mga kababayan natin sa Middle East nangangailangan ng tulong para umuwi sa Pilipinas.